Rated Kung poverty ilang ngayon ay taon ang 57%. ginugol para magawa lang yung batas na yon. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 Magna years. Carta for the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Weng. Yun ang unang takbo mo sa So, Congress. well. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami pang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Pero meron pong Pero sa government Mindanao, survey, 57%. 76%. Sa Visaya, 74%. Balance of Luzon, 55%. Anong katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Okay. Saan ang problema? Kaya nga, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Presyo ng, sinabi ko na kanina yung presyo ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Ba't di natin ibaba ang kuryente? Ginagawa na Meron lang pa ng yung Quinta hiwalay na Committee. Quinta Committee para doon sa mga Committee, produkto ng pagkain. Nako. At saka singilin sa public utilities. Nako, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan. Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the Poor? At paano makatutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan? Yung Umangat naman ang kanilang buhay. Kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi Congressman. ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang IRR. Ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig pong sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan po wala ba siyang laman sunset provision. Magna Carta for the Poor? Laman yan ng Magna Carta for the Poor? Ang Magna Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas, Warren Joel. Oo nga, yung Murang bigas na murang tayo. bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gipit. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yon. Kasi pumunta sa iyo Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay niya, pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin mo, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan, pagkatapos ng masusing pag-imbestiga, na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan Doon kami nagtagal Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Bigas. Hinahingi lang siya ng konting gamot. Gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. bigas yan ang problema. Yung problema lalo na natin sa yun. bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun Medyo Immediate matagal. kasi mahirap yun Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA yung pag-import.
NFA, sir. Na NFA ang pag-import. Binigay na lang doon sa importer. Kaya lang ang importer nandiyan na yung mga sindikato. So kung minsan mag-import sila yung itatago nila. Yung mga kailangan talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo diyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage. Sarap, sir, Economic yun. Pag sabotage yun. nag-smuggle ka, Oo, nag-profiteering ka. may kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal sa Senado, may gagawin kayo doon? Alam mo yung mga ganun, palliatives lahat yun eh. Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating agriculture. Oo. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Aha. Pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang kabanmelo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino sa isang taon. Kwentahin mo lang eh. 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago multiply sa 116 million Filipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Saka yung nasasayang. Merong kumakain lang ng kasaba. No rice diet. May kumakain lang ng mais. Meron namang yung mga sanggol, hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain ng sanggol. O alimbawa, nakuwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na yun. Alam mo, ito lang pala ang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya ang tatamnan natin ng palay. Para sa ganun, focus na focus tayo. Pati irrigation, pati pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, Sabog-sabog. Sabog-sabog. Habang inaantay natin ipatupad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa Mahal na bigas. 45 pesos, 47, minsan 55, 58 pesos. Maximum sa Diyos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako, ginawa ko na ito eh. Ginawa ko na ito nung sumikat yung presyo ng bigas. Sinabi ko yung mga kaibigan ko, marami na marong kaibigan talagang katulad ni Melo, na mayayaman talaga. Sabi ko, pwede Mayaman sa kaibigan siguro. tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga lima yon na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So, magiging 22. So, at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili, 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Okay? Nakabili ka. Isang barangay ito. Kami kako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, Joel? Baka kako hindi nyo kabisado. Alam namin. Kabisado namin. Laking probinsya kami. Yes. Oh, laki problem. Ngayon, kami magpapakiskis. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuhenta ngayon ng kiskisan. Okay. Oh. Akalain mong break-even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. May pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. 20 pesos. Yun. So kayang Times mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. Sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa Ayun. anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Yung seryosong sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama ka nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit kami Sabi doon. nga namin mga jumper. Ayaw namin doon. Kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Sali, hindi Tama? dapat. Pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin mo, hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Melo. Arcoa, alam ko. Arcoa, ano yung Lagyan Arcoa? mo lang ng R. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi... ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 2001.
or 24 years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village. Oh, pero yung gillids na yan, Villager. meron kayong homeowners association. Oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gillids. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer, not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O limbawa, inopera ka Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba makakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin na systems loss? Bakit Kasi hindi? yun daw ang effective para na paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin na systems loss pero walang nakakapagtanggal. O, wala kasing gustong magsimula. So, Ako nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. Tingnan mo nga ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto nila sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? So, Teka, sandali. gagawin mo sa Senado yung pagkatatanggal sa Ang system systems loss. loss. Bakit hindi? Okay, sige. Asahan namin yan. Bigyan mo sa akin Sa lalong madaling panahon. Melo, kung ikaw ang president ng Senate. Okay. Teka. Bigyan mo sa akin yung Alos na. Oh. Committee on Energy. Mamimili kayo, hihiling kayo ng komite na ganan. Bakit? Hindi ko Oo. kayang hingin? Alos lahat na. Sino ba yung dating yung dalawang Walang banggitan. Walang banggitan. Walang banggitan ng pangalan. Sino ba yung naging chairman ng Energy sa Senate? Sige. Sino? Sasaliksikin natin yan. Pero na-cover na natin halos lahat. Na-cover natin ang pagkain. Na-cover na natin ang ang kuryente. Petrolyo pa. Ano pang hindi nyo Petrolyo, na-cover? meron pa. Tapos, yung issue ng kalusugan, gusto kong balikan natin yun kasi isa sa mga problema ng mga Pilipino ngayon, yung pagpapagamot. Mamaya, pagbalik natin. Sa ating pagbabalik, Oo. yan ang ating tatalakayan Mahaba yan with Congressman Rodante Marcoleta, mga kapuso. Ang Ikaw na Ba? The Senatorial Interviews ay magbabalik sa ilang